Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Dare to Us. I-share niya ang isang short video ng Chief Justice Supreme Court Chief Justice Alexander Gismondo. Patutsada, matinding patutsada laban sa Marcos Jr. administration. Bumili na kayo ng toga, sabi niya. Bakit? Dahil sa top-notcher ang administrasyong ito sa dami ng mga kaso na naisasampa sa Supreme Court laban sa Marcos Jr. administration. Ito, pakinggan natin. All the department in the government, executive offices should start procuring toga because of the number of cases being filed. So you have no difficulty switching. The toga is one size fits all. I would suggest that all department in the government, executive offices should start procuring toga because of the number of cases being filed. So you have no difficulty switching. The toga is one size fits all. I would suggest that... Ay, nako. Yan po ang Bongbong Marcos legacy. Grabe, 66 na ang aking edad. Naipanganak ako. Diyos dado makapagal ang presidente. Nung mag-aral na ako, grade 1, Marcos Sr. Then, nagtagal si Marcos Sr. dahil sa Marcialo, no? Sumunod, Cory. And then, Fidel V. Ramos. Estrada. Gloria. Pinoy, Aquino, Duterte, pang-siyam na presidente ko na ito. Yung unang 8 presidente, wala akong masyadong nababantayan na isasampang kaso. Kung meron man, mabibilang mo lang sa kamay. Ito ngayon, halos taon-taon, itong first 3 years niya, especially last year, ang daming naisampang kaso sa Korte Suprema. Hindi ko na mabilang eh. Basta, ang dami pang unresolved cases. Mabuti na lang, mabilis ang Korte Suprema at inuna yung PhilHealth at dineclare na unconstitutional. Grabe. Kaya, magtoga na lang kayo. Kasi kailangan nilang harap sa oral arguments. Ganun ba yun? Pag ang mga cabinet secretaries o sino mang haharap sa Korte Suprema, magsuot ba sila ng toga? Hindi ko alam eh. Grabing patutsada. Ngayon, 2026. Kapapasok pa lang ang taon, may petisyon na sa Supreme Court. Yung isinampa ni na Congressman Eresi at Congresswoman De Lima, petition para i-declare na unconstitutional o ma-stop ang implementation ng 150 billion na unprogrammed allocation dahil nag-final decision na ang Korte Suprema na any form of unprogrammed funds is unconstitutional according to Congressman Erese and Congresswoman De Lima. So, ang dami pang mga nakabinbin yung 2025 GAA. Yung isinampa ni Atty. Vic Rodriguez at Congressman Onga last year hanggang ngayon, wala na tayong balita ano nang nangyari sa petition na yun. Isa pang nihintay natin yung PDIC, yung 107 billion na pondo ng PDIC katulad ng 60 billion na pondo ng PhilHealth na pinapasauli naon na isauli na. O kailan isauli ng Marcos Jr. administration yung 107 billion. Baka mamaya isasauli next year through budget ay tayo pa rin magbayad. Kaya nga sobrang kawawa ang taong bayan
itong administrasyon ng Marcos Jr. Magbasa lang ako ng mga comments ha. Ito. Joan B. Toga as in you were in graduation as pinaresign lahat. Daryl Regalado, graduation time. The term is about to end. Taray, sabi ni Ishi. I pray, sabi ni Diyos ko po, I pray na matalo Marcos admin sa Supreme Court. Sa laking ninakaw nila lahat ng kanilang abogado na mag-represent, So, ano ang kinabukasan natin ngayong 2026? Ayokong maging negative. Kaya lang, ang senyales is madilim ang ating kinabukasan. Yung peso, patuloy na bumubulusok. Nung last year, December, pinakamababa, 59.22. Mga 3 days ago, naging 59.35. I think kahapon, 59.46. Pababa ng pababa. Baka, wag naman sana yung darating ang araw na maging 60 pesos na ang $1. Sabi. And then, inflation. Ang hirap, kaming mag-asawa, supposed to be, okay lang kami dahil sufficiente yung aking pensyon para sa aming dalawa. Kaya lang, nararamdaman namin yung yung masyado ng maliit ang mabili. Yung 1,000 pesos noon, panahon ni Duterte, ang dami na naming mabili pag magpunta sa market. Ngayon, kakaunti ang mabili ng 1,000. So, kung kami nga may pensyon, ako na may pensyon, nararamdaman ko yung hirap. How much more sa mga ordinaryo nating mamamayan na minimum wage earner? Magkano isang araw lang nila? 400 plus. Ang dami pang mabawas. Electricity, tubig, pasahe, at everything. Halos wala nang pangkain. So, kailan tayo makakabangon? Bayan, babangon muli. Yan ang pangako. Baliktad. Bayan, bumabaon, bumabagsak muli. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo.